Kamusta na, Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Libra. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Libra? Kunin muna natin lahat ng cards mo. Base sa booklet, itong card na ito, pinapaalala sa'yo na mas gawin mo yung importante. Para mababalanse mo at saka mabibigyan mo ng pansin yung ibang area ng buhay mo. Itong card naman na ito ang nagsasabi na malalagpasan mo na kung ano yung mga maling nakagawian mo. Pinapakita rin yung power mo at saka kakayahan. Hayaan mo yung ibang taong humusga sa'yo. Kasi iba-iba tayo ng estado at pinagdaraanan. Itong card na ito ang nagpapaunawa sa'yo na yung pagiging matulungin mo, hindi mo kailangan ng kapalit. Gawin mo ito dahil ito yung natural mo. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag ang sarili mo anuman ang sabihin ng iba kasi marami kang natulungan at saka maayos kang makisama. Itong last card ay paalala sa'yo na yung mga magandang nagawa mo sa kapwa mo or sa buhay mo ay may magandang dulot, may magandang outcome. Yung blessings or milagro pwedeng mangyari sa'yo or mangyari sa mahal mo sa buhay. At saka purihin mo din yung sarili mo kahit na simple lang yung mga nagagawa mo kasi may powerful effect yan sa buhay mo. At saka base na rin sa mga cards mo, yung mga simple task lang ang gawin mo muna sa ngayon. Maybe may mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan ka or situation na nahihirapan kang solusyonan. Maigi na nakakapag-relax yung isip mo. Two. Good omen for relationship. Seek balance and peace. At saka mukhang dahil sa problem, nahihirapan din matulog ang ilan sa inyo. Kakaisip ba? Affirm, you'll soon understand why your timing is perfect and why things had to happen the way it did to guide you to where you were meant to be. At saka ang ilan sa inyo dahil sa problems, may iniinom ka. Nililibang mo yung sarili mo or merong lugar na pinupuntahan. Ang reading ngayon ay para sa situation mo, situation ng person mo, at situation ng relationship. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito ang card mo, the Emperor. Sa card na ito, ipinapakita yung leadership at saka maturity. At saka hindi lang ikaw yung inaasahan ng pamilya, kahit sa trabaho, maaasahan ka din. Malakas kasi ang loob mo at saka nakikitaan ka ng abilidad. At saka natuto ka rin sa mga hard lesson na nadaanan mo sa buhay. Kaya marunong kang magkontrol sa sarili at saka may disiplina. At saka mahirap ka rin utuin. Pinapakinggan mo yung tao pero alam mo kung ano yung tama at katanggap-tanggap.
Ang mga cards mo ay Three of Swords, Queen of Pentacles in reverse, at King of Wands. Ang ilan sa inyo sa career ay nawalan ka ng trabaho, at ang iba naman may trabaho ka pero frustrated ka. Yung bang bigo, disappointed. Kasi ang ilan sa inyo dahil sa negosyo mo o kaya sa karir mo, naaapektuhan yung pamilya mo, yung oras mo sa kanila. Pati tuloy negosyo mo or trabaho ay naaapektuhan na din. Kasi sa career, nakadalawang cards ka na focus ka sa trabaho mo or negosyo. Kasi alam mo, ito yung kailangan ng pamilya mo or kailangan mo. At saka magaling ka rin kasi sa trabaho mo, perfect ka. Kumbaga, nakuha mo yung trabaho na akma sa iyo. Yun nga lang, yung relasyon mo sa kapwa mo or sa family mo ay may kakulangan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay malamig sa isa't isa. Pwedeng sinasadya or pareho na kayong walang time sa relasyon. At ang advice ng cards ay ayusin nyo ng person mo ang relationship nyo. Itong Rido, kung meron kang legal issues na kinakaharap, magiging pabor sa iyo. Sa career, lalo na kung nagta-travel ka para sa business mo or nasa ibang lugar ang trabaho mo, magiging successful ka. At saka ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, ayaw mo nang may kontra sa iyo. Kasi alam mo sa sarili mo na tama yung mga decisions mo. At saka ang ilan sa inyo, okay na sa person mo ang sapat kasi ikaw yung mas kailangan niya kesa sa rangya ng buhay. Ito naman yung card ng person mo, Eight of Wands. Ang ibig sabihin nito na yung paghihirap ng person mo sa mga bagay na ginagawa niya or decisions ay may magandang resulta. May posibilidad na yung person mo ay nasa ibang lugar or ibang bansa. Mukhang nagta-travel din kasi siya eh. May posibilidad na isa sa inyo yung nasa ibang bansa or pareho kayo. Sa mga single, yung potential person ay talagang seryoso na gusto niyang magkaroon kayo ng relationship kahit dahan-dahan na makilala ka niya. Pero, dalawang cards yung nagsasabi na ang ilan sa inyo hindi ka talaga ready para magkaroon ng bagong karelasyon kasi hindi mo pa rin makalimutan kung ano yung trauma na nangyari sa'yo sa nakaraan. Mas maigi na sabihin mo sa potential person kasi umaasa siya. Eight of Cups, King of Swords, at the Hierophant. Sa cards na ito ay pinapakita na merong person na tinapos na kung ano man yung maling cycle na nangyayari sa buhay niya. Blinak niya na rin yung person na ayaw niya makausap. Pero kahit na ganun yung nangyayari, gumagawa pa rin ng paraan itong person mo na para makakonekta sa iyo. Meron siya mga secret accounts. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng betrayal ang relasyon kaya hindi tumatanggap ng person mo. Meron pang person na nagkabit ng yung bang GPS. O kaya nakikibalita sa mga nakakasama ng person. Sa financial, naka-3 cards ka na kailangan isipin mong maigi, suriin mo kung saan ba talaga dapat nakalaan yung financial mo. At saka umiwas ka rin sa sugal. May posibilidad na sa online o kaya meron kang pinupuntahan. Save more or damihan mo yung ipon mo kasi kakailanganin mo yan in the future.
may posibilidad na gamitin mo sa bagong career na sisimulan. Ang ilan na nasa relationship, feeling mo dapat nang i-let go ang unhealthy na relasyon. Pero ang advice ng mga cards ay pag-usapan nyo ng person mo kasi meron pang chance na makasurvive ito. Hindi lang kayo magkaintindihan. Itong kauna ay lucky na rune para sa mga babae kasi makakatanggap ka ng pagmamahal. At sa mga lalaki naman, kung single ka, magkakaroon ka ng bagong karelasyon. Kung may relasyon ka naman, magle-level up ito. Kagalakan at saka kasiyahan kasi ang meaning ng kauna. Sa mga single, pangatlong card na ito na ayaw mo nang maulit yung nakaraan. Pero makakatagpo ka ng person na kapareho ng mindset mo. Sa umpisa, magiging magkaibigan kayo. Hanggang unti-unti, mahuhulog na rin yung loob mo sa kanya at ganun din siya sa iyo. Itong Two of Wands, ito yung card mo para sa relationship. Ang ilan sa inyo, nakilala mo yung person mo online o kaya ito yung nagiging connection yung dalawa sa online. Ang ilan sa inyo ay LDR ang relationship at saka meron kayong anak. Kasal na rin kayo ng person mo. Meron ding person na nagpahula para lang malaman kung ano yung nangyayari sa person or kung magtatagal ba kayo or magiging kayo na ba. Ang ilan sa inyo ikakasal na lang pero nag-back out ka kasi meron kang sikretong nalaman. Kanina ko pa to nararamdaman na pareho kayo ng person mo na mahigpit pero sa ibang pamamaraan. May person na mahigpit kasi ayaw niyang maloko siya. Meron namang isang person na mahigpit kasi gusto ng tagumpay. Ang ilan sa inyo ang karibal mo talaga, pinakauna, yung trabaho ng person mo. The High Priestess, Queen of Cups at Nine of Swords. Unahin natin yung kalusugan kasi ang ilan sa inyo, merong hindi magandang nangyayari sa buhay mo pero hindi mo sinasabi. Ipinapakita sa cards na merong kapaguran, may problema sa mata, ang ilan naman merong insomnia. Ang ilan sa inyo nakakarinig ka ng boses. Kasi negative yung nasa isip mo at saka yung paligid mo. At saka yung problem mo, huwag mong solusyonan na ikaw lang kasi hindi mo kakayanin. Kakailanganin mo yung tulong ng pamilya. Ang ilan sa inyo may problem sa hormones. Single ka man or nasa relationship, napaka-importante ng self-love. At saka magaling kang makipagkapwa-tao at saka marunong kang makinig at makipag-usap. Napakaswerte ng person mo or potential person. Ang ilan na nasa relationship may pagkakamaling nangyari sa nakaraan na hindi mo makalimutan. Natatakot ka na baka maulit ito ulit, gawin ulit sa'yo ng person mo. Nagkakaroon ka ng depression or anxiety. Single ka man or nasa relationship, kung hindi mo kaya yung sitwasyon, hindi mo kailangan magtiis or magpanggap. Lalo na kung merong third party sa relationship, hindi naman agad-agad may ibabalik mo yung tiwala mo sa person mo. Sa mga single, naka-4 na cards ka na, nahirap ka talaga makalimutan ang nakaraan. At ang advice ng cards ay ayusin mo muna yung sarili mo bago makipagrelasyon para tamang tao yung mapipili mo.
single ka man or nasa relationship, kailangan talaga ng healing kahit paunti-unti. Itong Urus, ang ibig sabihin ay lakas, physical energy. Lakasan mo yung loob mo kasi ito yung magiging paraan para magkaroon ng improvement ang lahat, lalo na sa negosyo, sa career, at saka sa personal mong buhay. May magandang resulta yan na magbe-benefit ka in the future.